Ito si Superman pa rin ang bida sa ating hit list. Pero time out muna siya sa basketball. Gusto naman daw niya ngayon, hindi basketball, makipagdebate. At ang kanyang hinamon, ang bagong BFF niya na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ikinasa ni Supermar ang hamon ng tanungin kung anong reaksyon niya sa pagtanggap ng COMELEC sa Certificate of Candidacy o COC ni Digong. Imbis kasi na magbarilan, magsapakan o magsampalan, mas mainam na lang daw pagtalo na lang nila ang issue ng bayan. Pahig naman daw si Digong na makipagdebate kay Roas pero sa isang kondisyon. Hindi ko siya atrasan, anytime. Ngayon na, gawin na natin ngayon. Mamaya, magbabago na naman isip niya. Ayaw ko, mamayabang siya. Ang ano lang yan, he wants to, number 4 siya, mag-number 2 muna siya, survey. Bago ito, nanawagan naman si VP Binay sa mga presidential balls. Natigilan mo ng bangayan ngayong panahon ng Kapaskuhan. Sumang-ayon naman dito si Roas. Yung mga bangayan, personalan, paninira, sisinungaling, ceasefire naman tayo. No? Kapaskuhan naman ito. Dapat lang, and in fact, hindi lang during Christmas season, no? Whole year. Sa 2016, yan po ang makikita ninyo sa amin na kung saan ay doon tayo sa issues. Saan ba natin dadalhin ang ating bansa? O dapat talaga magkaroon ng presidential debate naman talaga, di ba? Pero mag-number 2 ako muna. Oo nga medyo masakit yun Number 2. Huwag naman ganyan, sir. O pag-usapan natin, in the event, ano ba mag-i-epekto nito sa kampanya ng parehong party ng ano? Okay, sabihin natin, kung ano mag-i-epekto nito kay Mar? Siyempre, parang ano yan pinag-usapan si Maroas kasi pinatulan niya si Digong sa usapan ng sampalan, suntukan, Barilan. O, barilan galing kung lang wala kay, yun, sino kay Davao pag-uusapan City Mayor. natin? Wala, hindi siya pag-uusapan. Pero bukod sa pag-uusapan, did you notice, di ba, bangayan ni Mayor Duterte tsaka ni Mar, pag nilagay mo siya sa konteksto at yung mga sinasabi ni Mayor Duterte, wala sa lugar mali naman talaga, politically incorrect talaga siya. Pero mga tao seems to be natutuwa sa kanya. Si Mar naman, na politically correct, tama naman ang sinasabi, siya pa yung kinaiinisan ng mga tao sa Facebook. Sabi ko nga, naawa na ako kay Mar. Sabi ko, he can do no right. Para lahat ng ginagawa niya, binabati ko sa social Parang pwede media. sila sa face-to-face, dati yung palabas ni Chang Ami. Oh, bakit? Magsasabunutan sila. Nasabunutan. Ontuwa yung mga tao. Sana umabot. Ontuwa sila Pero, na pinag-aaway. pero kinokontrol ni Chang Amay, di ba? Na nagkakaroon Sino talaga lang kontrol sa dalawa? Hindi, pero in the context nga of the show of Chang Amay, nagkakaroon din ng moderation kahit pa paano. So titignan natin kung matutuloy itong debate na to. Kasalanan din natin Pag yan. naging number 2 na Hindi si... ito matutuloy sa Bakit talaga. naging ganyan yung dalawa na yan? Kasalanan din natin yan sa media Kasi yun yung mga tinatanong Yun yung... Maganda kasi yung Oh, soundbites yun yung- Di ba? Kumbaga, ni-feed. Winnie video. Sir, sabi ni Sampalin ko kayo. Oo. Tapos, alam mo, Kasalanan natin ito sa media mangyari kung dyan. bakit naging ganyan yung Sa isang usapan. ambush interview o press con, ang daming mga tanong niyan, ang daming tao dyan, ang daming pinag-usapan dyan. Pero syempre, Ang kukunin- tayo sa media, ang pupili natin yung isang Juicy, nugget lang juicy na gano'n. talaga. At boom! Diba? Lalong-lalo na pag nagmura si Mayor, bleep mo, pero magiging Magkaiba soundbite ng pa rin frequency itong dalawang to. Okay, si Mar wants to play it, decent, no? Na, okay, sige, tama na itong mga suntukan, bangayan, magdebate tayo. Si Digong, hindi. I will not play by your rules. Mayroon akong sariling jiu-jitsu moves. Di ba? Pero masakit yun, bumalik pa sa Number kanya two ka muna. Number 2 ka muna. Ang interesting kasi dito, yung kampanya ni Maros, parang Greek tragedy. Alam mo yun? Bakit? It's doomed right from the start. Wag naman, may Tapos, pag-aasa pa. Greek tragedy in terms of theater, it's unfolding right before our very eyes. And we see every excruciating detail, every excruciating plot point, every excruciating twist of narrative. Nakikita Pero natin alam mo, lahat. pag nagdebate silang lahat, ako, confident ako, si Mar will come out
in flying colors. Of all the presidentiables that we have, well, of course, andyan ang mga punchline ni Senator Miriam Santiago, hindi natin siya mapipigilan. And I'm sure maraming taong matutuan na naman sa mga bibitawang mga punchline ni Senator Miriam. Pero yung talagang pagdebate talaga at pag-uusapan yung mga issues ng bansa natin, I am sure that Mar will come out as... Ay, dudurugin yung Digong yan, Grace. Sa palagay mo? Oo. Kung mag-research lang si Digong, kalkalin niya yung mga... Sige, Saka may background si Mayor Digong eh. Diba? at may pagmamalaki siya. Attorney. Kahit, alam mo, kahit gawin lang ni Duterte na makipagdebate siya na nakadaya persi lang at hindi nagsasalita. Tuturo nila yung Davao. Sige nga, ang yabang-yabang ninyo lahat. Ano pinatunayan nyo? Papakita natin mo yung syudad ko. Mga ganyan. Of course, until somebody comes up with facts, mga figures, sa babasagin itong claim si Mayor Digong. No? Pero mangyayari yan sa any random Davaoenyo, magtanong ka dyan kung masaya sila. Believe talaga. Kahit Believe hindi talaga taga sila kay Davao, Mayor. meron akong kaibigan, hindi siya taga Davao. Tumira lang siya doon ng ilang taon. At talagang sinusuportahan niya si Mayor Duterte. Kayo bakit sinisundan niyo yung mga debate sa CNN, yung mga Yes. Democrats, Republicans? Pakalayo. Although, yung sa Republicans, parang konti na lang magtutunog Pilipinas na yun. Kasi minsan, nasa personality, Trump, ano no? sila eh. At saka, dahil kay Donald Trump, Yan, di ba dahil kay yung Donald mga Trump. nabibitawan niya Facial mga expressions salita pa lang. talaga. Kahit Buhok hindi pa siya lang yan. magsalita, facial Buhok expressions pa lang. At Easy. buhok pa lang. Talo In na. contrast naman, yung Democratic debate naman, tatlong tao lang. Siyam sila doon sa Republican. Tatlong tao, tapos ang hinahon halos. Walang, konting-konti lang yung mga personal na ano. Pero well, ganun Pero lahat talaga. sila, tingnan mo naman yung mga qualification. Diba? In those debates. Sa atin kaya, pag tinignan mo yung mga Ba't ba siya qualification nakaganyan ng habang nagdala? presidential natin. No, ganyan. Alam mo, ito pa. Almost a few months ago, di ba, muntik na tayo makakita ng debate. Di ba, naghamunan ng debate si Binay at si ano. Si Mar. Hindi si Mar. Si Antonio Trillanes. Diba? Yung issue nun ng parang corruption na case investigation sa Senado. Sabi ni Binay, huwag nang magdebate lang tayong dalawa. Although, paano pagdedebatehan nila sa isang kaso, weird yun. Pero in any event, naghanda si Senator Trillanes. Pinaghandaan talaga niya, nag-review pa siya. Kasi alam niya, abogado si Binay. Last minute, Wala, ayaw. nag-back up ang Ayaw. lolo mo, back out. Yun. Pero yun din ang gusto talaga makita ng taong bayan. Sa palagay ko, yung mag-debate sila sa mga isyung importante para sa mga tao, di ba? Imbis na palagi na lang ba tayo ganito, sampalan, barilan. At nakakatuwa nga, nire-repost ko yung yung meme na ginawa ng fan mo ba yun? Na mag-lightsaber, Parang gano'n yata, oh. lightsaber duel kaya? Ay Matindi. nako, hanggang ganito na lang ba ang usaping politika? Naalala ko noong 2010, yung isang pahayagan, nag-sponsor sila ng series of debates. May isang debate, well, actually pa-debate na forum, ganyan. Isang mga tanong, magkano ang presyo ngayon ng galunggong? Di ba? Economic indicator yun eh. Tapos makikita mo yung pulso ng tao. Kung pulso nila sa tao, parang gano'n ba nila alam yung presyo ng basic necessities? Ang classic sagot, si Jambi Madrigal. Naalala niyo yung sagot niya? Hindi, pero... Hindi ko alam kasi vegetarian ako. Pero dati kasi sobrang bango ni Mar Rojas, paano ba napunta sa ganyan? Diba, ang bango-bango niya, Mr. Marami siyang mga- Tapos mahal na mahal siya ng mga tao. Oh, yung Mr. Palengke talaga yun yung height ng kanyang political career, He no? went out of his comfort zone and tried too hard. Yan. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.